Ating bisitahin ang bansang Croatia. Kasama natin dito si Bombo International News Correspondent Egeline Grace Dupalco kung paano ipagdiwang ang bagong taon sa bansang Croatia. Ilang oras na lang mga kabombo at Star Nation at sasalubungin na natin ang taong 2025. Iba't ibang bansa na ang ating binisita upang matuklasan ang kanilang sariling tradisyon pagdating ng bagong taon. Ngayong araw, ating silipin at alamin ang selebrasyon ng bagong taon sa bansang Croatia. Ang Croatia o opisyal na tinatawag na Republic of Croatia ay isang bansa na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Balkan Peninsula. Ang kabisera naman ito ay ang Zagreb na matatagpuan sa hilaga ng bansa. Ang wikang Croatian ay isang wikang Slavic na isinusulat gamit ang alpabetong Latin. Nitong taong 2024, ang populasyon ng Croatia ay tinatayang nasa humigit kumulang 3.8 milyong katao. Karamihan sa mga taga-Croatian ay Kristiyano kung saan ang pinakamalaking porsyento ay ang mga Roman Catholic. 79% ng populasyon ay tumutukoy bilang Katoliko. 3.3% naman ay kabilang sa Serbian Orthodox Church, 1.3% naman ay Muslim at halos 5% naman ng populasyon ay non-religious or atheist. Ang Croatia ay kilala sa natatangi nitong kalikasan, kultura, kasaysayan at gastronomiya. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na tampok ng bansa. Ang makasaysayang pader ng Dubrovnik na pumapalibot sa mga simbahan, palasyo at terakota ng bubong ng Old Town ay isa sa pinakakilalang yaman ng bansa. Tinaguri ang The Pearl of the Adriatic. Ang lugar na ito ay kilala rin bilang setting ng maraming pelikula at palabas sa telebisyon. Pagdating naman sa mga selebrasyon sa Croatia, gaya ng Pasko at Bagong Taon, ay tiyak na hindi ipinagbabawal ito. Ayon kay Bombo International News Correspondent Egeline Grace Dupalco, sa Croatia anya, ang Bagong Taon ay ipinagdiriwang ng masigla sa iba't ibang lungsod sa pamamagitan ng mga pampublikong kaganapan sa mga pangunahing plaza. Karaniwang tampok dito ang musika, sayawan at makukulay na fireworks sa hating gabi. Sa mga plaza naman, sama-samang nagsasaya ang mga tao, nagkakantahan at nagsasayawan habang hinihintay ang pagbati ng bagong taon. Ang iba naman ay nagdiriwang kasama ang pamilya sa bahay o nagbubuk ng mga espesyal na selebrasyon sa mga restaurant at hotel. Isang natatanging tradisyon naman sa bayan ng Fužin ang pagdiriwang ng bagong taon ng 2 beses. Isang beses sa tanghali at muling ipinagdiriwang sa hating gabi. Ang mga lokal na pamilya naman sa Croatia ay nagtitipon para sa masaganang salo-salo tuwing bagong taon kung saan tampok ang mga tradisyonal na pagkain na sumasalamin sa kultura ng bansa. Narito ang ilan sa mga pangunahing putahe. Mayroon silang sarma. Ito ay may mga dahon ng repolyo na puno ng giniling na karne at kanin niluluto sa maasim na sarsa na isa sa pinakakilalang pagkain sa bansa. Isa sa mga paboritong ulam naman sa malalaking pagdiriwang ang kanilang roasted suckling pig. Iba't ibang matatamis na pagkain naman tulad ng crispy fried pastry at mini donuts ang kanilang dessert. Ang masaganang hapunang ito ay sumasagisag ng pasasalamat at pagsisimula ng taon ng may kasiyahan at biyaya. Sa po dito po sa Croatia, parang konti lang yung pong pinagkaiba ng traditions dito sa Pinas. Meron lang pong unique na tradition is yung kailangan po nila mag-wash ng face with apple po to bring daw po ng good health and money. And then, yung lalaki po, bawal po silang mauna pumunta sa bahay ng babae. Kasi parang kung babae daw po yung unang papasok sa bahay ng lalaki is may bad luck daw po. And ganun din po, nagsiselebrate din po sila kung ano po yung way ng pag-celebrate ng New Year sa Pinas. And bawal ng manok, mga ganun. Kailangan maghanda sila ng baboy sa lamesa. Parang may mga pamahiin din sila na, pati yung fish po, bawal po silang maghanda. Kasi parang lalangoy daw din yung swerte, ganun. And madalas po nilang hinahanda yung lentils, maliliit po na parang beans. Yun kasi parang it brings money daw po pagka kinain yun kasi maliliit daw po. Yung apple din po, nilalagyan nila ng money. Same parang sa atin din po, di ba naglalagay po tayo ng mga bigas, mga ganon. Meron din po silang mga kasabihan na, mare, kumain ka ng ganto na hindi masarap, parang the whole year, kain ka na hindi masarap, parang mga ganun po. Tapos paggagastos ka ng
New Year's, parang the whole year gagastos ka daw talaga. Meron pong mga nagsi-celebrate lang sa bahay talaga kasi gusto nilang makasama yung family nila kasi nga naniniwala sila sa kasabihan na kapag kasama mo yung family mo, the whole year kasama mo siya. Pero ang iba po talagang namamasyal sa mga cities po dito. Dagdag nito na kahit parehong ipinagdiriwang ng Croatia at Pilipinas ang bagong taon, aniya malayo pa rin ito sa kasiyahan at selebrasyon ng mga Pilipino. Ang napapansin ko lang po is hindi po sila katulad sa Pinas na sobrang saya. Sa atin po kasi sobrang saya na mga kapitbahay, nagsama-sama po. Pag New Year, lalabas. Dito po sobrang tahimik po talaga. Hindi katulad sa atin, lalabas, magsasaya, kahit sino. Kaya po yung ibang mga kabayan, yung mga OFW yung Pilipino, since konti lang po kami dito, since mabilis lang po makatravel, ibang mga Pinoy naman po nagsalo-salo, pupunta sa mga isang bahay at doon na magkita-kita. Hindi lang po talaga katulad sa Pinas na anytime malalabas at magsasaya, parang ganun. At ang pagbati naman ng bagong taon sa lingwahe ng Croatia ay Sritan Botut Idoma Kodina, mga Kabombo Radio and Star Nation. inyong natunghayan ng ilan sa mga tradisyon sa pagdiriwang ng bagong taon sa bansang Croatia sa pagtatapos nitong taong 2024 at sa pagsapit ng year 2025. Ating alalahanin na ito ay isang panahon ng pagninilay, isang panahon upang ipagdiwang ang mga tagumpay at isang panahon upang magplano para sa mga hinaharap na tagumpay. Tumingin tayo sa hinaharap ng may pananabik, lumingon sa nakaraan ng may pagmamalaki at tumingala ng may pasasalamat. Mga Kabombo at Star Nation, ilang oras na lang naway magkaroon tayo ng isang kamanghamanghang bagong taon.